LA Lakers pressure sa kontrata ni Luka, dapat nang magdesisyon sa extension. At Warriors, si Steve Kerr pala ang dahilan kung bakit bumaba ang value ni Jonathan Kuminga. Susundin ang ginawa ng Houston Rockets. Pagkatapos kunin ni LeBron James ang kanyang $52.6 million player option this summer, naniniwala ang mga eksperto na ang pinakamahalagang desisyon para sa Lakers ngayong summer ay ang pag-aayos ng kontrata ni Luka Doncic. Si Doncic, na orihinal na kwalipikado para sa isang $345.3 million extension contract for Mavericks, ay nawalan ng malaking halaga sa kanyang potensyal na sahod nang siya ay matrade papuntang Lakers. Ngayon ay kwalipikado lamang siya para sa 4 na taon, $229 million extension for Lakers. Mahigit $1 milyong ang binaba kumpara sa posibleng kinita niya sa Mavericks. Bagaman may mga source na nagsabing maaari siyang tumanggap ng pay cut para bigyan ng mas maraming flexibility ang Lakers, inihayag ngayon ni NBA insider Brian Windhorst na ang front office ng Lakers ay nape-pressure tungkol sa sitwasyon ng kontrata ni Doncic. Lumabas siya sa ESPN na NBA Today show para magbahagi ng ilang revelasyon tungkol sa sitwasyon ng front office ng Lakers. May 3 uri ng max contract na maaaring pirmahan ng mga NBA player o superstar. Isa na nagkakahalaga ng 25% cap, 30% at 35% depende sa bilang ng taon ng serbisyo. Ang una, tinatawag kong Fun Max. Lahat ng nag-offer nito ay pumipirma tulad ng nabanggit ni McMahon kanina. Ang una, tinatawag na Fun Max, lahat ng nag-offer nito ay pumipirma tulad ng nabanggit ni McMahon kanina. Sunod ay ang Stress Max. Nangyayari ito kapag ito na ang pangalawang max contract ng isang player. Dito minsan umaalis ang mga manlalaro o hindi nasulit sa halaga. Ito ang Stress Max ngayon para kay Luka. Medyo nape-pressure ang Lakers dito. Pagkatapos meron pang Legacy Max. Kapag nakuha mo ang 35%, kampante ka na, magiging maayos na ang lahat. Ito ay isang Stress Max situation, kaya kung pipirma siya, malaking ginhawa para sa Lakers. Magkakaroon sila ng oras para pag-isipan ang kanilang roster sa loob ng 2 o 3 taon. Makakagawa sila ng mga desisyon na hindi lang base sa kung ano ang pinakamainam para bukas, kundi kung ano ang ihaharap natin kay Luka sa year 2026. Maari nilang isipin kung ano ang magiging itsura ng team sa 27 to 28 season at iba pa. Kung hindi niya pipirmahan ito, magiging free agent siya sa susunod na tag-init kung kailan mahigit sa 10 teams ang magkakaroon ng cap space. Kapag hindi niya pinirmahan ito, makakakita tayo ng mga teams na magsisimulang gumawa ng mga galaw para habulin si Luka. At bawat araw na lilipas, bawat issue o gulo sa Lakers, lahat ay ikokonekta sa kontrata ni Luka. Lalo na't si LeBron ay nasa huling taon na rin ng kanyang kontrata. Kaya ayaw ng Lakers ng ganyang sitwasyon, gusto nila ng no stress max. Habang magiging kwalipikado si Doncic para sa extension niya sa Agosto 2, sinabi ni Windhorst na hindi dapat mabahala ang mga fans ng Lakers kung walang marinig na update tungkol dito bago mag-Setyembre. Hindi ko inaasahang mangyayari ito agad. Naglalaro siya para sa Slovenian national team. Huwag kayong mabahala kung wala kayong marinig mula kay Luka tungkol sa kontrata hanggang Setyembre. Si Doncic na may average na 28.5 points, 7.9 rebounds at 7.3 assists in 33 games na nilaro niya para sa Lakers sa ngayon ay abala sa Slovenian national team sa year 2025 Eurobasket this summer. Ang sitwasyon ng kanyang kontrata ang posibleng magtakda ng direksyon ng Lakers para sa susunod na 5 hanggang 10 taon dahil siya na ang bagong mukha ng kanilang franchise. Kung maglalaro siya ng tama, maaari rin siyang kumita ng mas malaking halaga. May nakaabang sa kanyang potensyal na $406 million extension. Sa tingin mo ba ay tatanggapin ni Doncic ang pamumuno sa LA o tatanggihan niya ang negosasyon ng kontrata at lilipat sa ibang koponan sa summer 2026, summer 2026? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section mga kaibigan. Sa ibang balita naman, nagkulang ang Golden State Warriors sa kanilang off-season at isang bagay ang dapat unahin ni Steve Kerr ngayong season para maisalba ang nasayang na panahon. Sa lahat ng aspeto, masasabi na nasayang ng Golden State Warriors ang kanilang off-season sa ngayon. Maliban sa pag-draft kina Alex Tuhey at Will Richards sa second round, wala nang ibang idinagdag ang Warriors at ang lalim ng lineup sa likod ni na Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler ay lumiit. Matagal nang inaasahan na gagawa ng sign and trade deal ang Warriors kay Jonathan Kuminga, ngunit ang interes ng ibang mga koponan sa kanya ay tila humupa na dahil mukhang babalik ang hindi kontentong si Kuminga sa Golden State.
pinayuhan si Steve Kerr na gawin ang isang malaking pagbabago sa kanyang rotation. Dapat bigyan ng minuto si Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors. Bago pa man dumating si Butler sa Warriors, si Kuminga ay may average na 26 na minuto kada laro at isa sa mga pangunahing manlalaro sa mainit na simula ng koponan. Ngunit nang dumating si Butler, bumaba ang paggamit kay Kuminga sa 20 minuto bawat laro. At may mga pagkakataong hindi siya pinapasok, DNP, sa mahahalagang laban sa huling bahagi ng season. Tama ang obserbasyon ng ibang koponan sa liga, tila isa na siyang damaged goods. Ang tanging paraan para maitama ito ng Warriors ay ang paglaruin siya at ipakita ang kanyang kakayahan. Steve Kerr, kailangan mong paglaruin siya sa unang mga buwan ng season, pahayag ni Tim McMahon. Kailangan mong i-showcase ang bata kung ang layunin mo naman talaga ay i-trade siya, hindi nga sa deadline, kundi sa unang araw na pwede na siyang ipagpalit. Ayaw na ni Kuminga na manatili sa Warriors, malinaw na iyan, at nawasak na ang relasyon sa pagitan ng manlalaro at ng prangkisa. Pero, ang tanging paraan para siya'y matrade at makuha ng koponan kahit konting kapalit ay ang paglunok ng pride at tulungan ang Warriors na makapagsimula ng season ng malakas. Warriors gagayahin ang ginawa ng Rockets kay Jalen Green para kay Kuminga. Pagkatapos ng 4 na season sa Houston Rockets, naging malinaw na hindi pang matagalan si Jalen Green para sa team. Pagkatapos ng kanyang rookie contract, binigyan siya ng Rockets ng 3 taong extension na nagkakahalaga ng $106 million. Isang kontratang madaling i-trade at naipagpalit siya kay Kevin Durant sa sumunod na season. Gagayahin ng Warriors ito sa kaso ni Kuminga sa pamamagitan ng pag-offer ng katulad na deal para hindi na siya magtagal sa Golden State. Kung walang merkado para kay Kuminga, kung walang sign and trade situation ngayong summer, siguro makakabuti sa dalawang panig na magkaroon ng isang mas maliit na version ng Jalen Green deal, isang 3 taong kontrata na may player option. Dagdag pa ni McMahon. Ang klase ng deal na sa totoo lang ay dinisenyo para matrade agad pagdating ng Disyembre 15. Kung patuloy na ibabaon ni Kerr si Kuminga sa bench at hindi paglaruin sa mahahalagang sandali, tiyak na iisipin ng ibang koponan na siya ay damaged goods at hindi sila maglalabas ng anumang halaga para sa kanya. Kailangan ng Warriors na pataasin muli ang kanyang value. Kasalanan din nila kung bakit siya hindi nakaakit-akit sa merkado ngayon. Kung muling pipirma si Kuminga sa Warriors, ang kanyang pangmatagalang papel ay mananatiling nakasalalay sa kanyang kakayahang maglaro ng epektibo kasama ang mga veteranong core ng koponan. Gayunpaman, hindi dapat baliwalain ang halaga ng pagkakaroon niya sa mga gabing nagpapahinga o may limitadong minuto ang mga veterano, lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang edad at ang lalo pang bumibigat na schedule ng regular season. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang dapat gawin ni Steve Kerr?